5 bansang may pinakamahinang military force sa mundo. Habang may mga bansang kayang magpakawala ng libu-libong missiles, fighter jets at drones, mayroon ding mga bansang halos walang kakayahang depensahan ng kanilang sarili kapag sumiklab ang digmaan. Kaya naman, sa videong ito, pag-uusapan natin ang 5 pinakamahihinang bansa sa mundo. Number 5. Liberia. Ang Liberia ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Africa at kakaibang origin story nito kumpara sa karamihan ng mga bansa sa kontinent. Itinatag ito noong 1800s para sa mga dating slaves mula sa United States na pinalaya at bumalik sa Africa. Sa dami ng napagdaanan ng mga unang tao sa Liberia, iisipin mong gugustuhin nilang magkaroon ng payapang bansa, pero hindi ito ang nangyari. Noong 1989 hanggang 2003, nasangkot ang Liberia sa dalawang brutal na digmaan na kilala bilang First Liberian Civil War at Second Liberian Civil War. Sa loob ng mahigit isang dekada, winasak ng labanan ang ekonomiya, pamahalaan at maging ang mismong military force ng bansa. Sa katunayan, matapos ang digmaan noong 2003, isang kakaibang bagay ang nangyari. Tuluyang dinemolish ng bansa ang buong military force nito dahil sa matinding corruption at kawalan ng disiplina. Kaya naman, ilang taon ding halos walang tunay na national army ang bansa. Kalaunan, nagsimulang buuin muli ng Liberia ang bagong military force nito na tinatawag na Armed Forces of Liberia sa tulong ng mga international partners, kabilang ang United States at ang peacekeeping mission ng United Nations. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling maliit ang kanilang militar na may tinatayang 2,000 active personnel lamang. Mas tahimik na ang sitwasyon sa Liberia ngayon. Ang bansa ay patuloy na may isa sa pinakamaliit at pinakamahinang military forces sa buong mundo. Number 4. Suriname. Sa hilagang bahagi ng South America, matatagpuan ang maliit na bansang Suriname. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay nitong tulad ng Brazil at Venezuela, napakaliit ang populasyon nito. May humigit kumulang 600,000 na katao lamang. At dahil dito, hindi rin kalakihan ang militar ng bansa. Ang sandatahang lakas ng Suriname na kilala bilang Suriname National Army ay may tinatayang 2,000 hanggang 2,500 personnel lamang. Bukod dito, limitado rin ang kanilang kagamitan. Kaunti lamang ang armored vehicles, wala silang fighter jets at napakaliit ng kanilang naval capability. Isa sa mga dahilan kung bakit maliit ang military ng Suriname ay ang heograpiya nito. Halos 90% ng bansa ay natatakpan ng makakapal na rainforest, kaya mas nakatuon ang gobyerno sa internal security at border patrol kaysa sa tradisyonal na military warfare. Mayroon ding kakaibang bahagi ng kasaysayan ang military ng Suriname. Noong 1980, isang kudita ang naganap na pinamunuan ni Desi Bouterse. Isang army sergeant na kalaunan ay naging pinakamakapangyarihang leader ng bansa sa loob ng maraming taon. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang papel ng maliit na militar sa politika ng Suriname noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, nananatiling maliit ang sandatahang lakas ng Suriname, isang military force na pangunahing nakatuon sa domestic security kaysa sa malakihang digmaan. Number 3. Central African Republic. Ang Central African Republic ay nasa gitna ng Africa. Malalaman mo naman siguro sa pangalan pa lang. Kilala ang bansa dahil ito ang may pinakamayamang deposito ng ginto, diamante at uranium sa region. Subalit kung gaano man ito kayaman sa natural resources, ganoon din kahina ang kakayahang militar ng bansa. Tinatawag na Central African Armed Forces o FACA ng bansa at mayroon lamang itong humigit kumulang 7,000 hanggang 8,000 na personnel at karamihan sa kanila ay kulang sa modernong kagamitan at training. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang sunod-sunod na krisis na dinaanan ng bansa. Noong 2013, nagkaroon ng malaking rebelyon ang Central African Republic nang pabagsakin ng coalition na SELECA ang gobyerno nito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng panibagong cycle ng karahasan sa pagitan ng iba't ibang armed groups. Sa huli, ang pinaka-naapektuhan ng mga conflicts na ito ay ang military force ng bansa. Sa katunayan, dahil sa kahinaan ng military force ng Central African Republic, kinailangan pa nitong humingi ng tulong sa international community. Tulad ng maraming bansa sa videong ito, sa loob ng maraming taon, umasa ang bansa sa peacekeeping forces mula sa United Nations, partikular ang misyon na MINUSCA upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad. Dahil sa kombinasyon ng political instability, kakulangan sa resources at matagal na civil conflict,
ang militar ng Central African Republic ay patuloy na kabilang sa pinakamahina sa buong mundo. Number 2. Belize. Ang maliit na bansang Belize ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Central America. Kilala ito sa maraming bagay: tourism, coral reefs, tropical jungles, at sa kasamang palad sa pagkakaroon din ng napakahinang military force. Ang military nito na tinatawag na Belize Defense Force ay may humigit kumulang 1,500 hanggang 2,000 na active personnel lamang. Sa bilang pa lang, malinaw na isa ito sa pinakamaliit na militar sa buong mundo. Siyempre, mahina rin ang Belize pagdating sa military weapons. Ang Belize ay walang fighter jets, walang tanks, at napakalimitado ng naval capability. Karamihan sa kanilang kagamitan ay para lamang sa internal security, anti-smuggling operations, and disaster response. Isa sa mga dahilan kung bakit maliit ang militar ng Belize ay ang mababang external threat na nakapustura laban sa kanila. Bagamat may matagal na territorial dispute ito sa Guatemala, bihira itong humantong sa madugong armadong labanan. Sa halip, mas umaasa ang Belize sa diplomacy at international law kaysa sa kanilang lakas militar. Isang interesting na detalye, sa loob ng maraming taon, may presensya ng mga sundalo mula sa United Kingdom sa Belize upang tumulong sa training at deterrence. Isang indikasyon na kahit ang bansa mismo ay umaasa sa suporta ng ibang bansa para sa seguridad nito. Maliban pa dyan, umaasa rin ang Belize sa tulong ng ibang malalakas na bansa. Sa loob ng maraming taon, may presensya ng United Kingdom soldiers sa loob ng kanilang bansa upang makatulong sa training at depensa nila. Sa kabuuan, pinili ng Belize na magkaroon ng maliit na militar at umasa sa maayos na pag-uusap. Kahit ang kapalit nito ay ang pagiging limitado pagdating sa pagharap ng mas malaking bansa. Number 1. Bhutan. Ang may pinakamahinang military force sa buong mundo. Sa paanan ng Himalayas matatagpuan ang tahimik at misteryosong bansang Bhutan. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamasayang bansa sa mundo dahil sa konsepto ng gross national happiness. Subalit kung gaano kasaya ang bansa, ganoon din kahina ang military force nito. Sa 2026 Global Firepower Index, ang Bhutan ay may power index score na humigit kumulang 6.39, ang may pinakamahinang military force sa mundo sa taong 2026. Ang kanilang military, ang Royal Bhutan Army, ay may humigit kumulang 8,000 na personnel lamang. Mas marami ito kaysa sa Belize, pero ang mas malaking punto dito ay ang kanilang kakayahan. Ang Bhutan ay walang air force, walang navy, at halos walang heavy military equipment tulad ng tanks o advanced artillery. Kaya ang tanong, bakit nga ba ganito kahina ang military ng Bhutan? Una, maliit ang populasyon ng bansa. May humigit kumulang 800,000 na katao lamang, kaya limitado rin ang manpower na maaaring i-recruit sa militar. Pangalawa, ang bansa ay may geographical protection. Napapalibutan ito ng matataas na bundok ng Himalayas na nagsisilbing natural defense laban sa mga mananakop. Kaya wala itong rason na palakasin ang military nito sa dahilang hindi ito madaling sakupin. Pangatlo, ang Bhutan ay may kakaibang foreign policy. Sa halip na mag-invest sa military expansion, mas pinili nitong umasa sa malapit na relasyon nito sa India. Sa katunayan, ang India ang tumutulong sa training at defense support ng Bhutan at inaasahang tutulong sakaling magkaroon ng external threat. At higit sa lahat, ang filosofiya ng bansang mismo ay kakaiba. Ang Bhutan ay kilala sa pag-prioritize ng kapayapaan, kultura at kaligayahan ng mamamayan kaysa sa militarisasyon. Sa madaling salita, sadyang hindi nito layunin na maging isang military power. Ang Bhutan ay isang halimbawa na hindi lahat ng bansa ay sumusukat ng lakas sa pamamagitan ng armas. Ngunit sa pagdating ng military power, ito ang pinakamahina sa buong mundo. Sa huli, malinaw na ang lakas ng militar ay isang mahalagang bahagi ng seguridad ng isang bansa. Ito ang nagsisilbing panangga laban sa pananakop, terorismo at iba pang banta sa kalayaan ng isang bansa. Subalit sa isang mundong puno ng tensyon at posibleng digmaan, ang tunay na tanong ay hindi lang kung gaano kalakas ang iyong military force, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong kapangyarihan upang maiwasan ang labanan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.